Kumusta? Kumusta mga Kapinoy AU? Kung napadaan ka dito, malamang um, meron kang nalalapit na big move papunta dito sa Australia, specifically sa regional part of Australia. Kasi ako, ganun din ako nung time na malapit na kaming mag-move. Nagsisearch ako online kung magkano nga ba talaga yung cost of living dito sa Australia, specifically sana sa regional. That time ang sin-search ko is Newcastle kasi yun yung target regional sana namin. May nakita naman ako pero hindi ganun karami. Mostly ng mga nagbablog na mga kabayan natin sa cities sa Sydney, sa Melbourne, tsaka sa Brisbane. So ngayong nandito na tayo naman na magbibigay ng info sa mga kabayan natin. By the way, ako po ay nasa City of Wagga Wagga, Riverina region. Bakit ako nandito? Hindi ko rin po alam. Dito tayo dinala ng universe. So, yun po. Ang Wagga Wagga is siya yung pinakamalaking city ng Riverina region. Inland siya, so malayo kami sa beaches. Anyway, kung interesado po kayo malaman, marami pa akong gagawing video. Sana may matutunan kayo or may ma-share tayong valuable information o may mapulot kayong kahit papaano maging basihan nyo kung punta kayo dito sa regional. Kung interesado po sa kanyang mga topic, palambing naman po, pa-hit po ng like and subscribe po para ma-motivate po tayo na gumawa ng maraming videos. Anyway, without further ado, umpisahan po natin. Ano nga ba yung cost of living? Siyempre, unang-una is house rental. Ito yung pinakamalaking pinakamalaking portion na kumakain ng sahod natin, nawawala sa sahod natin. So, sabi sa mga vlog sa cities, yung cost of living, mahal daw ang renta ng bahay ngayon. Totoo ba na may crisis? Pati ba dito sa regional meron? Hindi ko masasabing merong crisis dahil meron namang available na rental dito. May available naman pag chinek mo sa real estate or sa domain, may available. Ang problema is mahirap maka-secure ng rental sa panahon ngayon. Lalo na kung ang price is yung mura. Dito ang nagre-range yung 3 bedroom from minsan may 350 pinakamababa up to 550, mga ganon. So pag ang posting is 350 to 400, asahan mo yan napakaraming taong mag-view niyan or mag-check or mag-a-apply. So yun ang problema lang. Pero meron namang available. Okay. Unang-una, house rental is 3 bedroom. Anyway, itong kami pala is 5 members sa family. So, ang inuupahan namin yun is 3 bedroom. Pero meron kaming parang study area or study room or something extra space. So, ginawa namin parang nilagyan namin ng higaan para doon sa bunso ko. So, 3 bedroom. Ang weekly rental niya is $500. So, imagine nyo, kung mamaya papakita natin yung total, no? Kung ang sinasahod mo per week is 1,000, kalahati nun is napupunta kagad sa rental ng bahay. Napakalaking kagad dun, napakalaki, kalahati kagad. So, ito pa lang i-cover natin dito is yung mga primary needs lang. Wala na yung mga iba na optional na like insurance or gym or something or kung ano-anong subscription, no? Wala rin yung mga Netflix, mga ganyan. So, una is house rental, $500. And then, syempre, yung susunod dyan is electricity. Yung electricity is quarterly. Next, yung electricity bill. Quarterly niya is $480. So, dinivide natin sa 3 months.
$160, and then yung weekly niya is $40. And then next is yung gas. Yan, nakalinya kami ng gas dito, yung LPG. So ang quarterly niya is $430, and then yung monthly niya is $144, and then yung weekly niya is $36. And then ang next is home internet o yung wifi namin sa bahay. Ang monthly niya is $54, and then kung kinumpit natin sa weekly, around $14. So ang susunod, anyway, yung subscription namin o yung provider namin ng electricity, gas at saka internet is isang company lang. So para may konting discount yun eh. May konting discount kapag nakapackage sa. So yun na yung inavail ko. Tapos yung internet namin, ang initial subscription namin is yung pinakamataas sana, around $65 yata. Dito naman kasi, yun ang kagandahan dito sa mga company dito eh. So, nung unang billing namin, nag-note sila na hindi ko naman nare-reach yung 100 MB na speed. So, sinasuggest nila na mag-downgrade ka doon sa susunod. Kaya nabawasan ng konti, 54. And then, ang next na pinakamalaki na portion na nababawas is yung groceries. Ito mahirap tawag dito. Hindi siya kasi pare-parehas every week eh. Pero yung nag-aalat kami dyan, maximum siguro mga $350. So imagine mo kung 500 yung bahay, tapos 350 kagad yung groceries, is 50. So 150 na lang, kung 1,000 yung sahod mo, talagang negative pa. So ang susunod dyan, para sa akin, no, may personal internet ako. Yung sa wife ko, sa mga anak ko, hindi ko na muna sinama. So sa akin na lang muna. Dahil ito pala is para sa isang taong nagtatrabaho lang, sa sahod ng isang tao. So malalaman mo ko talaga na hindi kaya ng isang tao lang ang nagtatrabaho. Kailangan talaga 2 kayo, 3 kayo, or yung mga allowed na magtrabaho is magtrabaho. So personal internet is $65. Kinuha ko is Telstra. So ang weekly niya is around $16 or $17. And then ngayon may sasakyan na ako. Ang weekly niya is para sa petrol is $50. Tapos syempre hindi pa kasama yung registration dyan at saka insurance ng sasakyan. Tapos nag-alat kami, kahit papaano naman, kumakain kami sa labas or nag-take out or nag-order kami kahit papaano, isang beses isang linggo. Ano yan? Dito naman kasi limited yung choices mo sa pagkain eh. So $50 lang yan. Ang usually lang naman dito is KFC, McDonald's or yung Macas. Meron silang Red Rooster dito. And Hungry Jack o yung Burger King. And then sa pizza naman is Domino's and Pizza Hut. And then the rest is puro local businesses na. Tapos yun, Subway, yun lang. Yun lang naman ang mapagpipili mo dito na na international or yung fast food na common para sa atin. Yung iba mostly local businesses na. So, ang total niya is $1,055.75 or $1,056. Imagine mo kung ang sahod mo is $1,000 or $1,025, so negative ka pa. Negative ka pa ng $25. So yun ang cost ng living dito sa Wagga Wagga, sa regional area. So weekly cost of living. So hopefully nagkaroon kayo ng idea kung paano magiging strategy nyo sa pagdating nyo dito. Maraming salamat sa panonood.